location, isa ito sa pinakamalagang factor sa pagkuha ng bahay, whether it is for investment or for personal use, dahil dito nakasalalay yung pag-appreciate ng value ng property mo. The more na mas competitive yung location is, the more na mas mabilis mag-appreciate yung value ng property mo. Yung tipong malapit ka na sa lahat, katulad ng malls, public markets, schools, church, and hospital. Katulad ng ipapakita namin sa inyo ngayon, yung 3-story townhouse dito sa Barangay San Agustin, Dasmariñas City, kung saan malapit ito sa malls katulad ng SM Dasmariñas and Robinsons Palapala. At syempre, malapit din ito sa De La Salle University at malapit sa Lyceum University sa General Trias. And this project is very accessible via Aguinaldo Highway. Pwede rin tayong dumaan sa Cavitex or via SLEX. Future homeowners and investors, welcome to Villas at Dasmariñas Highlands, Dasmariñas, Cavite. Hello everyone, this is Rog Camacho, your licensed real estate broker. At andito tayo ngayon sa loob ng Villas Dasmariñas Highlands dito sa Barangay San Agustin, Dasmariñas, Cavite, kung saan i-feature natin itong 3-story modern townhouse nila. So bago tayo magsimula doon, ibibigyan namin kayo ng dahilan kung bakit nga ba dito sa Villas Dasmariñas Highlands. Number 1 is kanilang location. So yung Villas Dasmariñas Highlands ay 5 to 10 minutes away lang, ay andun ka na sa 2 giant malls dito sa Dasmariñas, Cavite. SM Dasmariñas and Robinsons Dasmariñas. Malapit din ito sa schools, katulad ng De La Salle University and Lyceum University of the Philippines. Malapit din ito sa hospital, church, and public markets. At higit sa lahat, this is very accessible via Aguinaldo Highways. Less than 45 minutes away ay andun ka na sa MOA or sa NAIA International Airport. At pagdating naman dito sa loob ng kanilang community ay kumpleto ang kanilang amenities katulad ng clubhouse, basketball court, ongoing, swimming pool, gagawin pa lang, at yung children's playground nila. And of course, ang pinakamalaga sa lahat is yung 24/7 natin ng mga security. We can assure you that this is 101% flood free and no fault line. At syempre, ang gawa nilang bahay ay purong buhos. Kaya may sisiguro namin sa inyo, mga future homeowners and investors, na matibay yung gawa nila ditong bahay. Okay, so behind me is our 3-story townhouse, modern townhouse dito sa Villas Dasmariñas, kung saan, in fact, matatanaw nga natin dito sa SM. So mamaya nga pala, doon sa taas, matatanaw natin yung SM Dasmariñas. At alam nyo ba, ito trivia ha, dito, beside this project, no, sabihin na lang natin na yung mga harapan na yan dyan, itong mga green na yan dyan, okay, kukunin po yan, or mayroon pong isang giant developer nakipag joint venture sa developer at i-develop nila into a mixed use residential commercial. So kaya po nag-came up yung developer na magtayo ng 3-story townhouse kasi nga dyan soon ay magkakaroon ng malls, magkakaroon ng BPO center, hotels, and residential condominiums. So by the way, this townhouse is worth of 9.5 million pesos with a lot area of 66 square meters and the floor area is 132 square meters. It has 5 bedrooms, 4 toilet and bath at isang parking lot. So complete ang ating turnover dito, naka-tiles, naka-paint and partition. And as you can see, ganito po kalapad yung ating kalsada dito
sa harap ng ating 3-story townhouse. And this is facing main road. So, kukunti lang talaga itong ating 3-story townhouse. And in fact, we have ready for occupancy na din dito. Okay? So, this is our parking lot. Our parking lot can accommodate a car like sedan, van, or SUV. Then dito sa front, meron pa tayong space para naman sa inyong landscape area. Then, let's check. Welcome to your home. Pagpasok natin sa loob ng bahay is andito yung ating pinaka-living area. So sa ating living area, naglagay sila ng L-type na upuan. Tapos dito naman nila minount yung kanilang television. Then beside of our living area is our dining area and kitchen area. So sa kanilang dining area is naglagay sila ng 6-seaters na dining table. And as you can see, sobrang spacious pa din ng ating dining area. Then dito naman sa dulo is andito yung ating syempre, yung ating kitchen area. So, sa turnover ng ating kitchen area is hindi po kasama itong mga built-in cabinet. And, ito yung ating pinaka-kitchen sink. Single sink tayo, tapos andito yung ating space para sa ating refrigerator. And then, yung space naman natin para sa ating gas range. Then, meron tayo ditong space naman papunta sa ating service area. Pero sorry, hindi natin makita dahil ayaw niyang magbukas. Pero, yun, malaking portion pa yun. Ipapakita ko sa inyo dito sa ating bedroom number 1. So, let's move sa ating bedroom number 1. Okay, so itong bedroom number 1 natin dito sa baba, para ito sa inyong maid's room, no? Or guest room. Ito siya. Ayan. So, dito naglagay ng single bed. Tapos, may space pa sa kanyang built-in cabinet. Tapos, meron tayo ditong bintana. So, ito yung bintana natin. So, ipakita na rin natin yung space sa likod. Ayan. Yan yung ating laundry area or service area sa likuran. So, nasa mga 2 by 3 meters po yan yung setback natin na dedicated para sa ating service area or laundry area. Okay, so dito hindi na sayang yung space ng ilalim na hagdanan kasi na-maximize siya into a maid's room. Tapos, meron pa tayo ditong storage area dito sa ilalim. Ayan. Okay? So, next is our toilet and bath dito sa ground floor. So, dito sa ground floor, ayan siya. Meron tayong shower area. Meron tayong, ito, yung ating toilet bowl, tapos yung ating lavatory. Okay. Yung ating turnover para sa ating toilet and bath, yung tiles natin is hanggang dito lang. Hindi siya floor to ceiling. Okay. Next is second floor naman tayo. So dito sa second floor, yung tiles natin dito ay 60 by 60 na ceramic tiles. Tapos pagpasok natin dito sa area na to is meron tayong space para sa ating mga displays. Pero ito, hindi po ito kasama sa turnover. Bali, binigyan lang kayo ng idea pag once na in-interior yung bahay is pwede palang gawing ganito. Okay? So next is our bedroom number 2. So dito sa bedroom number 2 is naglagay sila dito ng double deck. Tama ba ako? Tapos, meron tayong isang bintana dito. Then, meron tayo ditong nilagay na table. Ayan siya. Or, optional, hindi mo naman siguro kailangan maglagay ng table dito. Then, dito sa side na to is meron tayo ditong space para sa inyong mga built-in cabinet. Katulad na ito. So, ganyan po siya kalaki, no? Para sa ating built-in cabinet. And, malaki yung ating bedroom number 2. Next is the master's bedroom. Okay, so dito sa ating bedroom number 3, naglagay sila dito ng queen size na bed. And as you can see, spacious pa din siya. Kasi mayroon siyang space dito para sa kanilang built-in cabinets or displays. Ito siya, naglagay ng vanity, mirror, tapos meron pa ditong space, naglagay ng corner table, as well as sa side na yon, meron tayong corner table. Then, andito naman yung ating malaking bintana. Maliwalas yung ating bedroom or yung ating master's bedroom.
dito sa second floor. Then si master's bedroom ay merong access dito sa kanilang balcony. So ganito kalaki yung ating balcony dito sa second floor. So let's move toilet and bath dito sa master's bedroom. Okay, so andito yung ating bed, tas andyan yung space natin para sa ating mga ibang display area. Then dito sa side na to, andito yung ating space ng ating malaking cabinet. Then, meron siyang sariling toilet and bath. Ayan! Yan po, sobrang laki ng ating toilet and bath, no? Separate yung ating space para sa ating shower area. Tapos, andito naman yung ating water closet. Then, yung ating lavatory. Next is, pupunta tayo ngayon sa third floor. Bago makalimutan ang lahat, ay meron tayo ditong common toilet and bath or toilet and bath dito sa ating bedroom number 1. Ganito rin po siya kalaki. Laki niya. Ayan. Tapos, andito yung ating water closet, no? Tapos yung ating lavatory. Sobrang spacious ng ating toilet and bath dito sa second floor. Next is our third floor, kung saan ando naman yung mas malaking kwarto, tapos may sala, tapos merong CR. Okay, so dito, meron tayo ditong family room, no? So, naglagay sila dito ng another sofa bed. Tapos, ito yung ating TV. Nag-set up din sila dito ng televisions area or yung entertainment area. Tapos, buksan natin itong malaking sliding door papunta sa ating balcony. Ayan. So, dito, pag andito ka sa third floor ng inyong balcony, ayan po ang makikita natin. So in the near future, hindi na po yan kulay green, kundi po yan po ay mga building na sa susunod na mga taon. Dahil nga po sa sinabi ko sa inyo kanina na mayroon pong isang giant developer na magde-develop on that side na gagawin po nilang mixed use commercial residential development. Kaya po dito, sobrang aliwalas ng hangin kasi nga po sobrang taas din. At dito din, makikita din natin yung SM Dasmariñas, ayun sa side na yon. At yung Robinsons Dasmariñas. Aliwalas ng hangin. Then aside from that, dito, sobrang aliwalas ng hangin. Sobrang sarap ng hangin. Ganun talaga siguro yung hangin ng Cavite, no? Maliwalas at malamig. Next is our bedroom number 1. So, dito tayo sa bedroom number 1. Dito sa third floor. So, pang-apat na ito na bedroom natin. Sa ground floor, meron tayong isang bedroom. Sa second floor, meron tayong 2 bedroom. So, a total of 3. Then, dito naman sa third floor ay 2 bedroom ulit. So, ito yung ating bedroom number 4. So, sa ating bedroom number 4, nagdagay sila ng double size na bed. Then, dito sa side nito is dito na nilagay yung kanilang built-in cabinet. Then guys, very spacious pa din dito sa ating bedroom number 4. Next is our common toilet and bath naman. Dito, ganyan po siya kalaki. Sobrang, alam mo, napaka-ideal nito kasi ang lapad ng kanyang toilet and bath, hindi ka mahihirapang mag-shower, no? Ayan. Kasi nga, malaki yung ating toilet and bath. Next is our bedroom number 5. So, dito sa ating bedroom number 5, naglagay sila ng double size na bed. But in fact, kahit twin size na bed ay kasyang-kasya dito sa ating bedroom number 5. And naglagay din sila dito ng built-in cabinet. Ayan. Kaya ganyan po kalaki yung space ng ating bedroom number 5. Meron dyang corner table, tapos meron din ditong corner table, meron ditong space para sa inyong built-in cabinet, meron ditong space para sa inyong study area or vanity mirror. Then this is your bedroom number 5.
This is the price for our 3-story townhouse dito sa Barangay San Agustin, Dasmariñas, Cavite. With a lot area of 66 square meters and the floor area is 132 square meters. It has 5 bedrooms, 4 toilet and bath, 2 balcony at isang parking lot. Yung price natin kasama yung transfer of title plus tax is 9,591,808 at ang kanyang down payment para makalipat kayo is 10%. 959,180. Bawasan natin ng reservation fee na 30,000 pesos at yung matitira ay pwede pa nating i-divide up to 18 months without interest. Then yung inyong monthly down payment for 18 months without interest is 51,621 pesos lang. Then yung balance natin na 90% is yun naman po yung payable through bank financing. Kami na rin yung magpaprocess ng inyong loan sa bank financing kaya hassle-free tayo dito. So yung ating monthly amortization through bank financing for 20 years, 74,669 pesos. For more details about this project, trippings and reservation, please i-dial niyo po yung number na naka-flash dyan sa inyong screen. And if you are new to my channel, can you click that subscribe button? At i-hit na rin ang notification bell para pag mayroon akong bagong videos na upload sa aking channel, ay agad namin kayong ma-notify. Again, this is Rog Camacho, your licensed real estate broker. Thank you so much for watching and God bless.